Samantalang itong RPMD, bigla na lang lumabas kung saan nanggaling na nagpapakita na ang Speaker of the House, meron siyang approval rating na 72% at trust rating na 75%. Okay? So anyway, nasa taong bayan na yan ang magpasya. Basta ako, iblinag ko ito kasi ang pinapaniwalaan ko itong resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabi na napakababa ang approval rating ni Speaker of the House. Kung sa eskwelahan ba, bagsak na bagsak 31%. Approval rating, trust rating, 30%. Ito ang kagandahan sa Pulse Asia and other survey groups, yung binanggit kong apat. By quarterly basis, maiko-compare mo. Example, Sa palagay ko, may milagrong gagawin si Tambaluslos sa eleksyon na darating. Kaya kung manalo siya, huwag na kayong mag-impal. Kaya kayong mga Pilipino magbantay dahil sa kapakanan ng mga anak at kaapuhan ninyo. Nagsisilitawan na nga mga kampo ng politiko at kung ano-anong survey nga ang ipinapalabas na tila ba nililito nilang mamamayan para lang makakuha siguro marahil ng atensyon. Suspetsya tuloy ng mga netizens sa mga biglaang paglabas sa mga resulta ng survey. Sa palagay ko, may milagrong gagawin si Tambaluslos sa eleksyon na darating. Kaya kung manalo siya, huwag na kayong mag-impal. Kaya kayong mga Pilipino magbantay dahil sa kapakanan ng mga anak at kaapuhan ninyo. At bago nga tayo magpatuloy sa mga nagpapagang balita, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like ang ating video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. pag-usapan natin ngayon ang resulta ng isang di kilalang survey group o research group na kung saan lumalabas na napakataas ang satisfaction and trust ratings ni Speaker Martin Romualdez. Kung ikumpara mo ito sa resulta ng mga credible na mga survey groups, example, yung Pulse Asia. So ano itong di kilalang research group na biglang tumaas ang rating ni Speaker Martin Romualdez? Ito po, RP Mission Development Fund, a development foundation, RP Mission Development Foundation. RPMD survey. Nag-survey siya March 18 to 23. So yung Pulse Asia naman, ang survey niya is March 6 to 10. So halos nagkasabay. Okay, para mai-compare natin yung Pulse Asia survey, ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez is only 31%. Ang kanyang trust rating mas mababa ba? 30%. Ito na ngayon, yung RP Mission Development Foundation, RPMD, ang kanyang approval halos na doble. 72% at ang kanyang trust rating is 75%. Na doble. So, tanong, have you heard of this RPMD survey group? Ako, first time kong marinig itong ganitong klaseng survey group. Bigla na lang lumabas, nagpalabas ng resulta para ito, analysis ko lang ito
ito na yung battle of public perception. Kasi kung ang pagbasihan lang ng tao, yung Pulse Asia, to me, may apat na kapani-paniwala na survey or research group. Pulse Asia, SWS, Okta Research, at saka Publicos Asia. Mula nung 2022, nung nagsimula ako na mag-topic tungkol sa political situation, ito yung nababantayan kong apat. Very consistent. Halos every quarter, meron silang survey at maiko-compare mo from quarter to quarter yung pagtaas, pagpaba ng rating, satisfaction, trust rating ng mga opisyales sa gobyerno. Samantalang itong RPMD, bigla na lang lumabas kung saan nanggaling na nagpapakita na ang Speaker of the House, meron siyang approval rating na 72% at trust rating na 75%. Okay? So anyway, nasa taong bayan na yan ang magpasya. Basta ako, iblinag ko ito kasi ang pinapaniwalaan ko itong resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabi na napakababa ang approval rating ni Speaker of the House kung sa eskwelahan ba, bagsak na bagsak 31%. Approval rating, trust rating, 30%. Ito ang kagandahan sa Pulse Asia and other survey groups, yung binanggit kong apat. By quarterly basis, maiko-compare mo. Example, dito sa, ano ba to? Yung Pulse Asia, meron silang survey noong December of 2023. Ngayon, inulit nila March 2024. So, first quarter. So, noong December 2023, 39% ang approval rating o satisfaction rating ni Romualdez. Pagdating na ng March 2024, bumaba 31%. So, may comparison. Ito namang RPMD dahil ngayon lang lumabas, wala kang comparison. Kaya, I'm sorry, my perception, kulang ito, opinion, to me, hindi ka panipaniwala ang resulta ng survey, itong Mission Development, RPMD. Okay, so, kung talagang mataas ang rating ng Speaker of the House, bakit sa mga, example, Okta Research, basta may presidential survey, tinanong ang mga respondents, sino ang preferred nila na presidential candidate? Ang nangunguna, si Senator Tulfo at 35%, pumapangalawa si VP Sara at 34%. Pumapangatlo si ex-VP Leni Robredo, mga 14%. Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, Senator Hontiveros, mabuti pa si Senator Pacquiao nakakuha ng 7%. Senator Hontiveros may 1%. Si Speaker Martin Romualdez, less than 1%. Napakababa. Yun ba? Yung mataas na ratings? Kung yung totoo, yung RPMD survey na satisfaction is 72%, trust 75%, sa mga presidential survey, malalabas sana yun. Kahit nga vice presidential survey, tinanong din ng Okta. Ang nangunguna si Senator Grace Poe,
35%. Sino na yung mga pumapangalawa, pumapangatlo? Nasa kulelat na naman si Speaker Martin Romualdez at 1% lang ang nakuha niya. So, connecting the dots, it does not make sense na ang Speaker of the House makakuha ng 70+% na approval trust rating na sa other surveys hindi magtugma. Ano lang, paniniwala ko lang yun. Ito pa, yung tungkol sa Chacha. Alam naman natin na ang nagpasimula ng charter change ay ang House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So kung mataas ang kanyang trust, satisfaction rating, mataas din sana ang maniniwala sa kanyang Chacha. Kaya lang, ang resulta ng Pulse Asia survey sa charter change, 88% of Filipinos does not want charter change. Ayaw. So, napakataas na porsyento yun. Kaya, ang description ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang Chacha ni Speaker Romualdez sa Kamara is a very unpopular move. Ano pa? Si Senator Joel Villanueva, tinawag niya na peke ang charter change o People's Initiative na sinimulan ng Kamara under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Peke kasi inaayawan ng taong bayan. Anyway, nasa atin na yan. Depende na sa tao kung paniniwalaan ang survey result o hindi. Basta, ngayon, malapit na ang election 2025. Talagang maglalabasan ang mga surveys para i-mold, i-influence ang paniniwala ng taong bayan. But depende na sa atin, kaya nandito kami, mga vloggers na nagpapaliwanag. Ulitin ko, 4 na research group o survey groups lang ang kapanipaniwala. Pulse Asia, SWS, Publicus Asia at Okta Research Group. I'm sorry, itong RPMD, RP Mission Development Foundation Incorporated, ngayon lang lumabas. Saan galing na planeta ito? Ano ang motive niya na nagpalabas nito? I don't know. Nasa taong bayan na ang magpasya. Pag-usapan natin ngayon yung latest na pasabog na naman o expose ni Maharlika sa kanyang pinaka-latest na vlog. Meron siyang sinabi, according to her puting ahas, may isang senador na inatake sa puso. Although hindi niya pinangalanan, but sa pakikinig ko sa kanyang description, may idea na ko kung sino yung senador na yun. Hindi pinag-alam sa publiko. Itinago yung pangyayaring iyon. Yung pamilya niya, hindi, pwede yun. Karapatan ng pamilya yun kung ayaw nilang ipaalam. But being a public figure, ang taong bayan, yung may karapatan na malaman. But then, dito ako bumibilib kay Fair Lady Maharlika kasi nauna siyang nakakaalam sa mga pangyayari sa loob ng gobyerno. Kasi nga, yung kanyang mga puting ahas. Maalala ko, yung Deputy Senior Executive Secretary, naging SEC Commissioner, Hubert Guevara. Bago pa in-announce ng Malacanang na pumanaw na itong si Commissioner Guevara, na i-vlog na in advance ni Maharlika na may nangyaring masama. Ganon din, parang atake sa puso, hindi pinalam sa publiko, but nalaman ni Maharlika. Then, after mga ilang araw o linggo, yun na tuluyan na. So,
I don't know kung gaano katotoo itong nangyari sa senador na ito. To me, sana malampasan niya. Kasi, although ma-idea na ko is, believe ako sa senador na ito. Matalino. May sariling prinsipyo, may paninindigan. At kung ano ang tama, doon siya. Alam ko ito, kung yung palisiya ng administrasyon ni PBBM na hindi maganda, kinokontra niya. Kaya sana, kung totoo man ito na stroke ang senador na ito, sana malampasan niya ito kasi kailangan natin, ang ating bansa, kailangan ang ganitong senador na may tapang at malasakit. Talino, tapang at malasakit. Okay? So, kung na daw kalahating katawan paralyzed. So, it's either, kung ganon, parang stroke. Anyway, stroke and heart attack related yan eh. Ano ba yung kaibahan? Ang stroke ata, yung kulang na ng blood na napunta sa otak kaya na-stroke, kaya hindi makagalaw. Ang heart attack, diretso dito sa puso. May kaibahan yung. Anyway, basta related yan. At ganon din yung Deputy Executive Secretary, Commissioner Guevara, heart attack din. And then, i-vlog ko rin kahapon si General Victor Corpus. Isa sa mga hinahangaan kong general dahil sa kanyang prinsipyo, paninindigan. Namatay na rin, stroke. So, lumalabas ngayon na ang number 1 na killer disease is yung heart-related problems. Kaya sa mga kapwa ko, senior citizen, karamihan sa ating mga edad ngayon, mayroon ng hypertension. Huwag niyong baliwalain ang hypertension. Ako, meron akong maintenance. Kasi, dahil sa edad natin, dahil hindi ako naging maingat, abusado ako sa katawan nung kabataan ko pa. Wala na yung daluyan ng dugo sa aking mga ugat. Maliit na lang yung daluyan ng dugo. Kaya tumataas ng aking blood pressure, hypertension. Kaya nagme-maintenance ako. Ito naman sa maintenance, mahal ang gamot kung yung mga branded na gamot ang bibili nyo. Ako, generics lang aking binibili. Parehas lang yan parehas lang ang epekto yung branded at saka generics. Kaya hindi ako masyadong mahirapan sa aking maintenance. Dalawa ang maintenance ko. Cholesterol. Kasi mataas din aking cholesterol. Kasi yung mga masasarap na pagkain, matataas din ang cholesterol. Kung makain ako, ayun, mayroon akong pampababa ng cholesterol at saka yung maintenance ng blood pressure. So, yun po, alagaan natin ang ating katawan, ang ating puso. Okay, ito. Punta tayo sandali sa spiritual. Kasi physical heart yung nagkakasakit sa atin. Kaya mayroon tayong may stroke, may heart attack. Let's remember, meron din tayong spiritual heart. Kasi ang tao, composed of body, soul, and spirit. So kahit malusog yung physical heart mo, kung hindi mo binabantayan ang iyong spiritual heart, mas delikado. Anong sabi ng Bible, yung spiritual heart natin? The heart is deceitful. Manluloko, the heart of man is very, very bad. Lahat po ng kasalanan natin nanggagaling sa puso, yung spiritual heart. Kaya dapat ang number 1 na malinisan is yung puso ng tao. So paano malilinisan yung puso ng tao? Paano mawawala yung ugat ng kasalanan? Isa lang po. Ang tanging paraan dyan is yung dugo ng Panginoong Hesus. Katatapos lang po ang Holy Week celebration natin.
Ano ba ang purpose ng Holy Week? O Christmas and Holy Week. Isang kwan lang, magkadugtong yan. Pumunta po ang Panginoong Isus mula sa langit, Diyos siya, naging tao, and on the right time, namatay siya, at nabuhay muli para patawarin ang lahat ng ating kasalanan. Yung pagpapatawad na yun na yung heart problem ng tao dahil lahat tayo makasalanan. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God of eternal life is in Christ Jesus our Lord. So, napakarumi ang puso ng tao. Kailang once na ang tao mag-ABC siya, yung maniwala siya sa Ebanghelyo o yung Gospel ng Panginoong Hesus. A, B, C. Ganun lang kasimple ang Ebanghelyo ng Panginoon. A, admit that you are a sinner. Ako, inadmit ko, makasalanan ako. Kasi lahat tayo makasalanan. Then B, believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ako, pinaniwalaan ko na yun. And then C, commit o surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Nung ginawa ko po yun na po, yung puso ko na dating napakarumi, unti-unti nalilinisan. And the blood of Jesus cleanses us from all sin. Ano pa yun? 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, God is just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So come to me, sabi ng Panginoon sa Isaiah. Although your sins are as red as scarlet, I will make it as white as snow. Kung lalapit tayo sa Panginoon, let's humble ourselves before Him at isurrender ating buhay, aminin na tayo'y makasalanan. Ang Panginoon ang maglilinis sa puso natin para maging healthy yung spiritual heart. So, importante, meron tayong healthy na physical heart by maintaining a healthy diet, healthy lifestyle. But mas importante yung magkaroon tayo ng healthy spiritual heart. Yung may relasyon tayo sa Panginoon. John 1:12, anong sabi doon? At sa lahat ng naniwala kay Jesus, sa lahat na tumanggap sa Kanya, sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ako, dahil tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, anak ako ng Diyos. Kaya sa inyo, sa oras na tinanggap nyo siya as your personal Lord and Savior, sa oras na nag-ABC kayo, anak kayo ng Diyos, yun, meron na kayong relationship with God. Yun, you have now a very healthy spiritual heart. And yun po ang napaka-importante kasi temporary lang ang buhay natin sa mundong ito. Lahat tayo mamamatay. Ako, hindi ko alam. Baka ngayon, pwede rin akong ma-heart attack o ma-stroke. Hindi ko alam. Kaya lang, hindi ako takot. Kasi once na kinuhan ako ng Panginoon, I will be reunited back with God in heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. So, let's pray for this senator. Kung nanood kayo sa vlog ni Marley, kilala nyo na rin siya. Basta ako, umahanga ako sa senador na ito. Pag-usapan naman natin ngayon, ano na ang update sa Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Okay, nagkaroon po ng Senate hearing na pinangunahan ni Senator Cynthia Villar. At nag-invite sila ng mga resource persons. Okay? Ang isa sa na-invite ay ang governor ng Bohol, si Governor Erico Aumentado. So ano ang
stand ng governor kasi gusto ng DNR na i-closure na, ipasara lahat ang mga resort sa Chocolate Hills. Meron din sa Mount Apo Natural Park, meron din palang resort sa Mount Apo at gustong ipasara. So, sa Senate hearing, ito ang stand ng Bohol Governor. Nag-appeal siya o ayaw niya na maisara ang mga resort sa Chocolate Hills. Hindi lang itong Captain's Peak Resort, meron pa yung Bud Agta. So parang 2 o 3 ang resort within the Chocolate Hills. So, ulitin ko, nag-appeal, nag-request na huwag sanang isara ang mga resort sa Chocolate Hills. Yun ang stand ng kagalang-galang na governor. Ito ang kanyang statement. The closure of resorts, while a victory for environmentalists, also cast a shadow on the livelihood of those employed there and the economic aspiration of the local community. So ang rason niya is paano ang kabuhayan ng mga tao sa area. Okay? So that's normal. Being the governor, siya ang amahan ng probinsya eh. Okay, dagdag pa ng governor. This is a brutal reminder that every environmental decision is also a social one, affecting real people with real needs. Okay? So, kasi yung pinag-uusapang resort ay naipatayo pala sa title properties. Na pag-alaman natin na ang Land Registration Authority, ito yung nagbibigay ng titulo, meron siyang na-issue na 5,652 titles within the Chocolate Hills Natural Park na covering 7,860 hectares. So, malawang. So, biruin mo, ang dami, 5,652 titles. Dahil titulado, parang may karapatan yung mga nagme-may-ari na i-develop yung lugar nila for their livelihood. Ganun po ang stand ng governor. So ito ang dagdag ng governor. Before this area was declared a protected site, there were communities and farmland already. These are places where they were born. These are their homes going back several generations. If development is allowed, guidelines should have no room for ambiguity, especially on the roles of protected area management board members who are tasked to safeguard these titles. Okay, so i-discuss ko yung ambiguity, yung bang there is confusion. Nagsimula ang lahat nito dahil itong Protected Area Management Board na under ng DNR. I don't know what year ito. 2008 ba o 2012? Nagkaroon ng resolution itong Protected Area Management Board na pwedeng i-develop parang 20% of the baseline ng ano. Ibig sabihin, DNR mismo ang nagbigay ng guidelines, palisaya na pwedeng i-develop. Kaya, yung mga nagme-may-ari ng lupa, ay gusto nilang magkaroon ng livelihood, di-develop nila. Kaya lang, ang problema, nakalagay sa resolution ng Management Board, Protected Area, na dapat i-comply nila ang mga requirements. Example, ECC,
environmental compliance certificate, and then mga business permit. So, dito sa Chocolate Hills, yung Captain's Peak, ang munisipyo nagbigay na ng business permit, parang ganun. Kailan? Wala pa silang ECC. So, kahit wala pang ECC, dinevelop na nila. Ay di kasalanan nila. Kailan? Again, ang punot dulo dito, yung ambiguity or confusion, yung resolution ng Protected Area Management Board na pwedeng i-develop. According to environmentalist, yung Tagbilaran Watch, isang NGO ito na nagbabantay sa kalikasan, mali daw yun na resolution. Kasi yung batas, I don't know na yung batas na yung, presidential proclamation, yung nag-declare na protected area, hindi pwede talaga i-develop. So, maling-mali ang DNR, sabi ng Tagbilaran Watch. Okay? So, yung ano ang response ng mga senators doon sa apila ng Governor of Bohol na huwag sanang isara? Ay nako, nagalit po ang dalawang senadora. Una, si Senator Cynthia Villar, nagalit. Sabi ng senadora na parang nagkakaroon ng confusion ang local government units kung ano ang i-priority nila, development ba o yung livelihood over environmental protection. Doon na ngayon nagkakatalo. Alin ang mas matindi? Pag-develop sa lugar o yung protektahan mo ang environment? Okay. So, sabi ni Senator Villar, itong si Governor Enrico Amintado, then Bohol Congressman, siya po ang lumakad o nag-exert ng effort na ang Chocolate Hills to be among legislated protected area enshrined in the expanded National Integrated Protected Area System where it was passed by Congress. Ibig sabihin, itong then Congressman Aumentado, may effort siya no na maging protected area ang Chocolate Hills. So ngayon parang nagbabalimbing siya. Iba na ang tono. 'Yon ang sinasabi ni Senator Villar. Okay? So si Senator Nancy Binay naman, siya yung chair ng Senate Committee. Local government officials cannot feign ignorance on the need to preserve Bohol as a protected area after undergoing the process of being, bantay natin yung Chocolate Hills declared as UNESCO Global Geopark. Bohol is the only Philippine tourism area to secure the coveted title. Wow! Grabe, Bohol lang ang na-declare na UNESCO Global Geopark, the only one in the Philippines. So, dapat maging proud ang Bohol na sila lang ang Global Geopark. O di dapat protektahan nila. Parang lumalabas ngayon na inuuna nila yung development o yung livelihood ng mga tao. Anyway, yan na po, balancing act ang kailangan. But to me, ang sisihin ko dito yung DNR. Yung kanilang resolution 05 ba yun? Yung mother of all resolutions. Dahil doon, dahil sa resolution na yun na pwede mag-develop, kaya nag-develop yung mga landowners. So, kawawa ang mga landowners. So, ito namang DNR ngayon na secretary talagang gusto niyang ipasara lahat ang resort sa Chocolate Hills. Which to me, tama lang. Kung nagkamali sila ng una, huwag nang dagdagan pa ng another pagkakamali. Isara na lang yan kasi that's the only one we have. Chocolate Hills, UNESCO Global Geopark. Now we should be very proud of.
At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.